Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so good evening po sa bawat isa sa atin. Muli tayong nag-live sa ating pong Facebook page para po sa ating daily words of encouragement, and I pray and I hope that through our daily program ay nagiging encouragement nga po ang salita ng Diyos sa atin. So it's not about me, it's about the Word of God. It's about God. Kaya patuloy lang po tayong matuto ng mga salita ng Diyos. Okay? So tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito na muli kaming mag-aaral ng mga salita ninyo. Pagpalain niyo po ang aming pong mga salita na aming tatalakayin, at naway makapulot muli kami ng mga prinsipyo sa inyong salita o Diyos sa gabing ito. Muli, salamat po sa lahat ng biyat pagpapala at pag-iingat na rin po sa hapon o Diyos sa ginawa po ninyo. I-bless niyo po lahat ng nakikinig at ang kanilang pamilya, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Genesis chapter 22, verses 1 to tignan po natin. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Yung tempt po dito ay test. Hindi po negatively but positive. So tinest ng Panginoon si Abraham. Okay? Kaya it's part of life ang testing po, mga kapatid. So ang Diyos talaga ay nagtitest po siya. And said unto him, Abraham, and he said, Behold, here am I. And he said, Take now thy son, sa Isaac po, thine only son Isaac. So, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I tell thee of. Alaan niyo po, sa totoo lang po, hiningi ni Abraham at Sarah ang magkaroon sila ng anak. Katangi-tanging anak po nilang si Isaac. Sapagkat po pinangakuan ng Diyos, Isaac po, o si Abraham, na siya yung father of faith of all nations. Kaya nga may kanta tayong, Father Abraham has many sons has Father Abraham, I am one of them. So sabi ng kanta, kasi po, siya yung tinagurian na Father of all nation, Father of faith of all nation. And paano mangyayari yung Panginoon? Sabi niya nga, matanda na ako. Si Sarah matanda na rin. Paano pa kami magkakaanak? Menopause na kami. Pero, of course, ang Diyos ay gumawa ng miracle. There's nothing too hard for the Lord. Sabi ng Biblia, sa tao, imposible, sa Diyos walang imposible. Lahat po ay posible sa Diyos. Kaya kung may problema ka na parang walang solusyon, tandaan mo lahat imposible sa Diyos. Ngayon, noong nagkaroon sila ng anak na si Isaac nga, ay ni-required naman ng Diyos. Oo, na i-offer si Isaac. Tinese, yung temp kanina, di ba, testing. So, i-offer mo sa akin, sabi niya, bilang burnt offering. Alam niyo po, pag sinabing burnt offering, sinusunog po yan, mga kapatid. Oho. And pag nag-aalay po yung mga Israelita, mga Hudyo, ay talagang yung hayop po di ba? Yung first, kumbaga, without spot, yung pinaka the best, ang iaalay nila, ang offering nila sa Panginoon. Oo. At ganyan po yan, yung burnt offering. Kaya alam niyo po, pag nag-offering po tayo sa church, as an offering, ay yung best. Hindi yung tira-tira. Diba? Part ng worship po yan kahit dito sa mga Hudyo, sa mga
patriarchs natin, mga Israelita, ay di offer burnt offering even in the New Testament. Kaya Old and New Testament, part po ang offering, mga kapatid. Oho, kaya pag magsisimba tayo, dalhin niyo na rin po yung offering niyo as you offer it to the Lord. At kapag siya naman po ang pinapapurihan po natin, no? And napupunta po yan sa kanyang gawain sa church. Alright, hindi po sa amin, sa gawain niya. Alright? And required nga itong si Isaac para i-offer na maging burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of, sabi ng Bible. So alam niyo itong magandang attitude ni Abraham. Oo. So hindi siya nagreklamo, kumbaga, Panginoon, nag-iisa na nga lang to eh. Akala ko ba ako ang father of nation, of all nation? Akala ko ba dadami ang lahi ko? Eh pag namatay ito, sino pa ang magpaparami ng lahi ko? Eh matanda na kaming dalawa, di ba? So pag namatay siya isa, paano siya magkaka-fruitful, magmumultiply? Ipatay na kung i-offer ko sa iyo. Hindi ganun eh, ang sinabi ni Abraham. Kundi ito ang attitude niya, mga kapatid. Oo, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagpakita ng negative na kaisipan, kundi talagang sumunod lamang siya sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, mahirap po yan sa totoo lang itong sitwasyon na Abraham. Napakahalaga yung anak niya, nag-iisa. Hiningi niya ng matagal. Alright, matanda na sila noong nagkaroon sila ng anak na si Isaac. Tapos, i-require na iaalay. Mahirap pong desisyon niya ni Abraham. Pero hindi mo po makikita sa kanya na nagreklamo siya at nag-negative. Kundi, and he rose, sabi pa dito, verse 3. And Abraham rose up early in the morning, and yan pong pamagat natin, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, okay, yung wood, no? And rose up and went unto the place of which God had told him. Pumunta siya doon sa place na sinabi ng Panginoon sa kanya kung saan niya i-offer si Isaac. Walang iba kundi sa Mount Moriah. So he rose up early in the morning, sabi ng Biblia. Oo, kumbaga naging excited siya pa eh. Alright? Bakit? Kasi hindi niya iniisip yung anak niya eh. Ang iniisip niya yung Diyos. Alam niyo po, minsan ang tao po, ito po, nag-worship ito si sumunod, si Isaac. Mahirap pang pagsunod to eh. Tayo nga po, ay yung bukas, diba, magsisimba tayo, mag-worship sa Diyos, command ng Diyos yan upon the first day of the week. Nandun po tayo sa church, mag-worship sa Kanya. Oo. And, pero marami pang yan, disobedient yan, mag-i-excuse pa yan sa sarili niya, marami akong trabaho, may pakain, may birthday, may ganito, and puyat ako. Huwag kasi magpuyat, di ba? Pag uwi mo ng bahay, kain, magbihis, ayos, tulog. Oo. So, don't make excuses to disobey God, but rather make an way to be able to obey God. Huwag po tayong gumawa ng excuses para sumuway sa Diyos. Hindi po mabibuild up ang spiritual life natin kung panay excuses po tayo. Hindi po tayo lalago kung panay excuses po tayo. Alright? Hindi tayo magiging blessing sa mga tao at sa ating pamilya kung panay excuses po tayo. At kung tayo nga magulang, hindi natin ma-establish ang spiritual life natin. Paano tayong mga anak natin? Oo. So, tayo nga hindi maayos sa pagsunod. Tapos yung anak natin, matuturuan natin sa pagsunod sa Diyos. Kung nga tayong magulang, hindi marunong sumunod sa Diyos, mas mahirap po yung mga anak makasunod sa Diyos. Di ba? Sabi nga nila, mas madali nilang sundan ang nakikita nila sa atin kaysa yung sinasabi natin sa kanila. Oo. Mas madali nilang sundan yung pagsunod sa Diyos kung tayong magulang mismo ang sumusunod sa Diyos. Mahirap po nilang sundan yung hindi nakikita sa atin. Bakit? Ang salita po nakakalimutan eh. Pero ang ginagawa, nasa puso po yan. Hindi po nila makakalimutan yan. Kaya dito, hindi nagreklamo si Abraham eh. Kundi he rose up early in the morning pa. Akalain niya yun, no? Sumunod siya, iaalay yung kanyang anak. I-offer, burnt offering. Tapos, excited pa siya, early in the morning. Kumbaga, dapat malungkot na siya dito eh. Dapat wala na siyang ganang gumising.
Kasi alam niya yung mangyayari sa anak niya eh. Yung offer niya, mamamatay. Pero akalain mo, he rose early in the morning. Talagang nandun pa yung kasiyahan niyang sumunod sa Diyos. Bakit? Hindi niya iniisip yung para sa kanya, hindi niya iniisip yung para sa anak niya. Ang iniisip niya para sa Diyos. Oho, basta makasunod lang ako sa iyo, Panginoon. Ganun dapat tayo, mga kapatid. Piliin nating sumunod sa Diyos. At after all, ang Diyos pa rin po ang nakakaalam ng buhay natin. Ang Diyos pa rin po ang magbubuhay sa atin. Ang Diyos pa rin po ang magpapala sa atin. Ang Diyos pa rin po ang nakakaalam ng buhay ng pamilya natin. Siya pa rin ang magbubuhay sa atin. Kaya dapat meron tayong gasigasigan na sumunod lamang sa ating Panginoon, mga kapatid. Alright? So, katulad dito. At alam nyo, pag ibabasahin nyo pa po yung tuloy-tuloy na kwento na yan, noong ialay na si Isaac, nilagay niya na yung burnt offering. Sabi ni Isaac sa kanya, here is the fire, here is the wood, here's the fire, where's the offering? God will provide, sabi ni Abraham. Pero in-offer niya. Talagang tinalian niya na, kakatayin niya na, pero nagpakita yung angel sa kanya. At sabi niya, hindi mo na siya i-offer kasi nakita ng Diyos ang pananampalataya mo, ang pagsunod mo sa kanya, na sincero ka. Kaya in-spare ng Diyos ang buhay ni Isaac, mga kapatid. And God provide. Diyan po nakuha yung Jehovah Jireh. God will provide. Okay? So tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin banal, salamat sa inyong salita, pagpalain sa aming buhay. Manatili ang mga ito. Tulungan niyo kami na sumunod at hindi mag-excuse para hindi makasunod. After all, para sa amin naman po ang aming ginagawa at lalong-lalo na for your glory and honor. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain niyo rin po lahat na nakikinig saan man sila naroroon. Ingatan niyo sila, ang kanilang pamilya. Bless niyo po sila, Panginoon. Patuloy makasunod kami sa inyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Shoutout sa lahat na nakikinig. Ninang Maricel Passion sa Batac City, Ilocos Norte. Magandang gabi po sa inyo dyan. Shoutout po sa inyo. At ganun din kay Kuya Hans. Dyan po sa Bulacan. Magandang gabi, Kuya Hans. At pagpalain ng Panginoon ang inyong pamilya. And ganun din sa mga nakikinig pa sa Pangasinan, sa Batac City, sa Amerika, sa Asia, at sa iba-ibang lugar na nakikinig. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you all. See you po on our next episode.